Welcome back sa Yumayakap na Araw. This is Brad Ness. Ang pag-aaralan naman natin today ay ang nakaraan ay kasaysayan, ang hinaharap ay isang misteryo, at ang sandaling ito ay isang regalo. Bahagi ito ng Sagradong Aklat 29, ang aklat espiritual ng pagtatagumpay sa buhay, gamit ang makapangyarihang orasyon, rituals, panalangin, at mga sikretong kaalaman. Part 3 na to. Sinasabi nga ng isang detect master na ang nakaraan ay kasaysayan, ang hinaharap ay isang misteryo, at ang sandaling ito ay isang regalo. Yun ang dahilan kung bakit ang sandaling ito ay tinatawag na kasalukuyan. Kung yayakap tayo sa kasalukuyan at maging angkot sa mga ito at sumama rito, makakaranas tayo ng isang apoy, ng isang liwanag, isang pagkinang sa lubos na kaligayahan na tumitibok sa bawat nilikha. Habang sinisimulan nating maranasan itong malaking katuwaan ng Espiritu sa lahat ng bagay na may buhay, magiging kilalang kilala natin ang mga ito. Ang kagalakan ay ipapanganap sa loob natin at maalis natin ang kahila-hilakbot na pasan at sagabal ng kawalang depensa, ng sama ng loob, ng sakit ng kalooban. Tanging pagkatapos noon, tayo ay magiging masiyahin, maligaya, kalugod-lugod at malaya. Sa ganitong masaya at simpleng kalayaan, malalaman natin ng walang anumang pagdududa sa ating puso kung ano ang ating gusto. Magagamit natin kahit kailan natin gusto ito, sapagkat ang ating nais ay maging mula sa antas ng kaligayahan, hindi mula sa antas ng pag-aagam-agam o takot. Hindi na natin kailangan bigyang katwiran, simpleng ipahayag ang ating layunin sa ating sarili at makakaranas tayo ng katuparan, galak, kalayaan at pagsasarili sa bawat sandali ng ating buhay. Gumawa tayo ng isang pangako upang sundin ang mga magandang landas ng walang pagtutol. Ito ay ang landas sa pamamagitan na kung saan ang katalinuhan ng kalikasan ay patuloy na bumubukas ng walang alitan o pagsisikap. Kapag meron tayong magandang kombinasyon ng pagtanggap, pananagutan at kawalan ng depensa, makakaranas tayo ng buhay na dumadaloy ng may walang hirap at madali. Kapag mananatili tayong bukas sa lahat ng mga punto ng pananaw, hindi maigpit na nakalakip sa isa lamang, ang ating mga pangarap at kagustuhan ay dumadalo sa kagustuhan din ng kalikasan. Makatapos ay maaari nating ilabas ang ating intensyon ng walang nakatali at maghintay tayo para sa naaangkop na panahon para sa ating mga kagustuhan, sa pumumulaklak ng katotohanan at realidad. Maaari tayong maging sigurado kapag ang panahon ay tama, ang ating mga kagustuhan at kalooban ay matutupad. Ito ang batas ng kaunting pagsisikap, ang paglalapat sa batas ng konting pagsusumikap. Gagamitin natin ang batas ng konting pagsusumikap para magkabisa sa pamamagitan ng paggawa ng isang pangako upang gawin ang mga sumusunod na hakbang na ito. Una, tayo ay magsanay sa pagtanggap. Ngayon, tatanggapin natin ang mga tao, sitwasyon, pangyayari at mga kaganapan habang sila ay nangyayari. Malalaman natin na ang sandaling ito ay ang dapat, dahil ang buong sansinukob ay ito at dapat na maging. Hindi tayo kokontra laban sa buong sansinukob sa pamamagitan ng pagkikipaglaban sa panahong ito.
ang ating pagtanggap ay buo at kumpleto. Tinatanggap natin ang mga bagay na ito sa sandaling ito, hindi ayon sa ninanais natin. Matapos matanggap ang mga bagay kung ano sila, gagawa tayo ng responsibilidad para sa ating sitwasyon at para sa lahat ng mga kaganapan na nakikita natin bilang problema. Alam natin na ang pagkuha ng responsibilidad ay nangangahulugan na hindi tayo mag-aakusa sa sino man o anumang bagay para sa ating sitwasyon, at kabilang na rito ang ating sarili. Alam natin na ang bawat problema ay isang pagkakataon na nanlilin lang, at ito ay para maging maagap sa mga pagkakataon na nagbibigay daan sa atin upang tumagal. Ito sa sandalit, ibayin ang anyo nito sa isang mas malawak na pakinabang. Pangatlo, ang ating kamalayan ay mananatiling matatag sa kawalan ng depensa. Tayo ay tatalikod sa pangangailangan upang ipagtanggol ang ating mga punto ng pananaw. Hindi natin kailangang kumbinsihin o akitin ng iba na tanggapin ang ating punto ng pananaw. Tayo ay mananatiling bukas sa lahat ng mga punto ng pananaw at hindi magiging maigpit na nakatali sa namang ating pinaniniwalaang pananaw. Ang batas ng intensyon at pagnanais. Likas na taglay sa bawat intensyon at pagnanais ay ang mekanika para sa katuparan nito. Ang intensyon at pagnanais sa larangan ng purong nakatagong lakas ay may walang hangganang pagsasagawa ng kapangyarihan. At kapag ating ipinakikilala ang isang balak sa mayabong na lupa ng purong nakatagong lakas, nilalagay natin ang walang katapusang ito sa magkakasamang kapangyarihan upang gumana at magtrabaho para sa atin. Sa simula, nagkakaroon ng pagnanais na noon una ay binhi ng pag-iisip, ang pantas na nagme-meditate sa kanilang puso at natuklasan sa pamamagitan ng kanilang karunungan ang koneksyon ng mga umiiral sa mga hindi umiiral. Ang awit ng paglikha, ang ikalimang espiritual na batas ng tagumpay ay ang batas ng intensyon at pagnanais. Ang batas na ito ay batay sa katunayan na ang enerhiya at impormasyon ay umiiral sa lahat ng dako ng kalikasan. Sa katunayan, sa antas ng bukid ng kabuuan, walang anumang bagay maliban sa enerhiya at impormasyon. Ang quantum na bukirin ay isa pang level para sa bukirin ng purong kamalayan at purong nakatagong lakas. Ang quantum na bukirin ay naiimpluwensya ng intensyon at pagnanais. Eksaminin natin ang prosesong ito ng detalyado. Ang isang bulaklak, ang isang hari o rainbow, isang puno, isang dahon ng damo, isang katawan ng tao, kapag pinaghiwalay-hiwalay sa kanilang mga mahalagang bahagi, ay enerhiya at impormasyon. Ang buong sansinukob sa kanyang mahalagang kalikasan ay ang paggalaw ng enerhiya at impormasyon. Ang tanging pagkakaiba sa pagitan mo at ng isang puno ay ang mga impormasyon at enerhiya na nilalaman ng kanya-kanyang katawan. Sa antas ng material, tayo at ang puno ay parehong binubuo ng parehong ni-recycle na elemento. Halos carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen at iba pang mga sangkap. Mari nating mabili mga sangkap nito sa isang hardware store para sa ilang pares ng pera. Ang pagkakaiba sa makatwid sa pagitan natin sa puno ay hindi ang carbon o ang hydrogen o ang oxygen. Sa katunayan, tayo at ang puno ay patuloy na nakikipagpalitan ng ating carbon at oxygen sa isa't isa. Ang tunay na pagkakaiba sa pagitan natin at ng puno ay ang enerhiya at ang impormasyon. Sa pamamaraan ng kalikasan, tayo ay isang magandang nilikha. Meron tayong nervous system na may kakayang magkaroon ng kamalayan sa enerhiya at pang-impormasyon na nilalaman ng isang lokal na bukirin na nagbibigay pataas sa ating pisikal na katawan. Nararanasan natin ang lugar na ito pansarili bilang ating sariling mga saloobin
damdamin, emosyon, kagustuhan, mga alaala, pakiramdam, landas at paniniwala. Ang parehong mga lugar ay nararanasan talaga bilang ang ating pisikal na katawan. At sa pamamagitan ng pisikal na katawan, nararanasan natin itong lugar na ito bilang isang mundo. Ngunit itong lahat ay parehong mga bagay-bagay. Iyon ay kung bakit ang mga sinuunang pantas ay nagsabing, ako'y iyon, ikaw ay iyon, at ito ay iyon, at iyon ang katotohanan. Ang iyong katawan ay hindi hiwalay mula sa katawan ng universo. Dahil sa kabuuan, mekanikal na mga antas, walang paliwanag ang mga gilid. Tayo ay tulad ng isang pagkakawag, isang alon, isang pagbabago-bago, isang kahukutan, paikot-ikot na tubig, isang lokal na kaguluhan sa mas malaking lugar na kabuuan, ang mas malaking quantum na kabuuan. Ang universo ay ang iyong pinakalawak na katawan. Hindi lamang ang pantaong sistema na may kakayang magkaroon ng kamalayan ng mga impormasyon at enerhiya ng sarili nitong quantum na lugar. Ngunit dahil ang pantaong kamalayan ay walang katapusan sa pamamagitan ng kakayahang umangkop ito sa iyon sa bagay na pinagtuunan ng ating atensyon ay mamimigay ng walang hanggang espasyo at oras ng mga kaganapan upang dalhin ang kinakailangang resulta. Basta tayo ay sumunod sa iba pang mga espiritual na mga batas ng pagtatagumpay. Ito ay dahil ang intensyon sa mayabong na lupa ng atensyon ay may walang hanggang naayos na kapangyarihan. Ang walang hanggang naayos na kapangyarihan ay nangangahulugang kapangyarihan upang ayusin ang infinidad na espasyo at oras ng mga kaganapan, ang lahat sa parehong oras. Makikita natin ang mga ekspresyon na ito sa walang hanggang pag-aayos ng kapangyarihan sa bawat talim ng damo, sa bawat pamumulaklak ng mga puno, at sa bawat selula ng ating mga katawan. Makikita natin ito sa lahat ng bagay na may buhay. Sa pamamaraan ng likas na katangian, ang lahat ng bagay ay iniuugnay at kumukonekta sa lahat ng iba pang bagay. Ang kalikasan ay isang simponya at ang simponya ay tahimik na lumalabas sa tunay na lupa ng paglikha. Ang katawan ng tao ay isa pang magandang halimbawa ng simponing ito. Ang nag-iisang selula sa loob ng katawan ng isang tao na gumagawa ng 6 na mga trilyong mga bagay sa bawat segundo, at ito ay upang malaman kung anong ginagawa ng iba pang mga selula sa parehong oras. Ang katawan ng tao ay maaaring maglaro ng musika, pumatay ng mikrobyo, gumawa ng isang proyekto, bigkasin ng mga tula, at subaybayan ng mga kilusan ng mga bituin, ang lahat ng sabay-sabay. Dahil ang mga bukirin ng mga walang katapusang ugnayan ay bahagi ng impormasyon nito sa universo. Tayo ay maaaring mag-utos sa walang katapusang pag-aayos ng kapangyarihan sa pamamagitan ng layuning may kamalayan. Ang layunin sa atin ay hindi nakasarado o nakalak sa isang matibay na network ng mga enerhiya at impormasyon. Ito ay walang hanggang katapusang kakayahang umangkop. Sa ibang mga salita, hanggat hindi natin nilalabag ang iba pang mga batas ng kalikasan, sa pamamagitan ng ating layunin, maaari nating literal na mautusan ang mga batas ng kalikasan upang matupad ang ating mga pangarap at mga ninanais. Maaari tayong maglagay ng kosmikong computer na ito ng may walang katapusang pag-aayos ng kapangyarihan upang gumana para sa atin. Maaari nating mapuntahan ang tunay na saligan ng paglikha at magpakilala ng isang intensyon, at sa pamamagitan lamang ng pagpapakilala ng ating intensyon, maaktibahin natin ang lugar ng walang katapusang ugnayan. Ang ating intensyon ay maglalatag ng mga gawain para sa walang hirap, kusang loob, walang alitang daloy ng mga dalisay na nakatagong lakas upang maganap ng pagpapahayag mula sa hindi hayag sa pagiging hayag. Ang tanging pag-iingat ay ang gamitin natin ng ating mga layunin para sa kapakipakinabang ng sangkatauhan.
Nangyayari ito ng kusang loob kapag tayo ay nakapasok rito. Ang pagpanig ng 7 espiritual na batas ng tagumpay. Ang intensyon ay ang tunay na kapangyarihan sa likod ng pagnanais. Ang balak ay napakalakas dahil ang layunin ay pagnanais na walang nakatali sa kinalabasan. Ang pagnanais kapag mag-isa ay mahina. Desire. Dahil ang pagnanais sa karamihan ng mga tao ay atensyon na may nakakakabit. Ang layunin, objective, ay ang pagnanais na may mahigpit na pagsunod sa lahat ng iba pang mga batas. Ngunit lalo na sa batas ng hindi pagkakakabit, kung saan ay ang pang-anim na espiritual na batas ng tagumpay. Ang intensyon na sinamahan ng pagwawalang bahala ay umahantong sa paglalagay ng buhay sa gitna, ang kasalukuyan, sandali ng kamalayan. At kapag ang aksyon ay ginanap sa kasalukuyang sandali ng kamalayan, ito ay pinaka-epektibo. Ang iyong layunin ay para sa hinaharap, ngunit ang iyong intensyon ay nasa kasalukuyan. Hanggat ang iyong atensyon ay nasa kasalukuyan, sa makatwid ang iyong layunin para sa hinaharap ay magmamanifesto dahil ang hinaharap ay nilikha sa kasalukuyan. Dapat nating tanggapin ang kasalukuyan bilang kung ano siya. Tanggapin ang kasalukuyan at magbalak para sa hinaharap. Ang hinaharap ay isang bagay na maaari natin palagi malikha sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa intensyon. Ngunit hindi dapat tayo makipaglaban sa kasalukuyan. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap ay mga katangian ng kamalayan. Ang nakaraan ay gunita, memorya. Ang hinaharap ay ang pag-asa. Ang kasalukuyan ay kamalayan. Sa makatwid, ang oras ay ang paggalaw ng pag-iisip. Ang parehong nakaraan at hinaharap ay pinanganak sa imahinasyon. Ang kasalukuyan lamang, ang kamalayan, ang tunay at walang hanggan. Ito ay ang nakatagong lakas para sa espasyo, oras, bagay at lakas. Ito ay isang walang hanggang lugar ng mga posibilidad. Nakakaranas ng sarili nito bilang puwersang mahirap unawain. Kahit ang mga ito ay liwanag, init, kuryente, magnetismo o grabidad, ang mga puwersa ay hindi rin sa nakaraan o sa hinaharap. Sila ay kung ano sila. Ang ating interpretasyon sa mga puwersang mahirap unawain ang magbibigay sa atin ng karanasan sa konkretong hindi pangkaraniwang bagay at forma. Tandaang ang ating interpretasyon sa puwersang mahirap unawain ang lilikha ng ating karanasan ng nakaraan. Ang naunang interpretasyon ay parehong puwersang mahirap unawain ang lilikha ng hinaharap. Ang mga ito ay ang mga katangian ng atensyon sa kamalayan. Kapag ang mga katangian ay napalaya mula sa pasanin ng nakaraan, pagkatapos ang aksyon sa kasalukuyan ay magiging mayabong na lupa para sa paglikha ng hinaharap. Ang intensyon, grounded sa nakahiwalay na kalayaan sa kasalukuyan, ay nagsisilbing katilista para sa tamang halo ng mga bagay, enerhiya, espasyo at oras ng mga kaganapan upang lumikha ng kahit anong ating ninanais. Kung meron tayong buhay na nakasentro sa kasalukuyang sandali ng kamalayan, pagkatapos ay haka-hakang balakid na kung saan ay higit sa 70% ng pinaghihinalaang balakid ay gugulo at mawawala. Ang natitirang 5 hanggang 10% ng pinaghihinalaang balakid ay maring magbago ng mga oportunidad sa pamamagitan ng nakatutok na intensyon. Ang nakatutok na intensyon ay ang kalidad ng atensyon na may matigas na kalooban sa pag-aayos ng layunin. Ang nakatutok na intensyon ay nangangahulugang hinahawakan natin ang ating atensyon sa nilalayong kalalabasan na may matigas na kalooban at hindi tayo pumapayag maharangan ng mga balakid para matalo at mapawi ang nakatuong kalidad ng ating atensyon. Merong isang kabuuan at kumpletong pagbubuhay
magbubukod ng lahat ng balakid mula sa ating kamalayan. Magagawa natin mapanatili ang isang hindi matilang na kagandahan ng katahimikan habang nakatuon sa ating layunin ng may matinding silakbo ng damdamin. Ito ang kapangyarihan ng paghihiwalay ng kamalayan at sa nakatuon na intensyon ng sabay-sabay. Matutong pakinabangan ang lakas ng intensyon at maaari tayong lumika ng anumang bagay na gusto natin. Maaari tayong makakuha ng resulta sa pamamagitan ng pagsusumikap at sa pamamagitan ng pagsubok. Ngunit may gastos. Ang gastos ay stress, atake sa puso at pagkompromiso ng pag-andar ng ating immune system. Mas mabuting gawin ang sumusunod na 5 mga hakbang sa batas ng intensyon at pagnanais. Kapag sinunod natin ang 5 mga hakbang para sa pagtupad ng ating mga kagustuhan, ang intensyon ay bumubuo ng kanyang sariling kapangyarihan. Pumasok tayo sa puwang, sa space. Nangangahulugan ito na ang ating sarili ay nasa sentro ng tahimik na espasyo sa pagitan ng mga diwa upang pumunta sa katahimikan. Ang antas ng ating pagiging nilika kung saan ito ang mahalagang estado. Magtadag sa estadong iyon ng pagiging nilika. Ilabas ang ating intensyon at mga ninanais. Kapag tayo ay talagang nasa puwang, tayo ay walang pag-iisip. Doon ay walang intensyon. Pero habang lumalabas sa puwang, sa kantong iyon, sa pagitan ng mga puwang at sa isang pag-iisip, mapapakilala ang ating intensyon. Kung meron tayong serye ng mga layunin, maaari natin isulat ang mga iyon at itutok ang ating intensyon ng nakatuon sa mga ito bago tayo pumunta sa puwang. Kung nais natin ang isang matagumpay na karera, halimbawa pumunta tayo sa puwang ng mga intensyon at ang intensyon ay nandoon bilang isang malabong kisap ng ating kamalayan. Ilabas ang ating intensyon at ninanais sa puwang, nangangahulugang nagtatanim tayo doon sa mayabong na lupa ng purong nakatagong lakas at umaasa sa kanilang pamumulaklak kapag tama na ang panahon. Hindi na kailangang hukayin ang mga binhi ng ating ninanais upang makita kung ang mga ito lumalaki o mahigpit na nakakabit sa mga paraan na kung saan sila ay magbubukadkad. Gusto natin palabasin ang mga ito. Ikatlo, manatili sa estado ng pagsangguni sa sarili. Ito ay nangangahulugang mananatiling itinay walang hangganang pag-aayos ng kapangyarihan. Magtiwala sa walang katapusang pag-aayos ng lakas ng intensyon para mamigay ng lahat ng mga detalye sa atin. Tandaan na ang ating tunay na kalikasan ay kaisa ng purong espiritu. Taglayin ang kamalayan ng ating espiritu saan man tayo pumunta. Malumanay na ilabas ang ating kagustuhan at ang universo ang mangangasiwa ng mga detalye para dito. Ang paggamit sa batas ng intensyon at pagnanais, ilagay natin ang batas ng intensyon at pagnanais para magkabisa sa pamamagitan ng paggawa ng isang pangako upang gawin ang mga sumusunod na hakbang na ito. Una, gumawa tayo ng listahan ng lahat ng ating mga gusto. Dalhin natin ang listang ito saan man tayo magpunta. Tinitingnan natin ang listang ito bago tayo pumunta sa ating katahimikan, meditasyon at pagmumuni-muni. Tinitingnan natin ito bago matulog sa gabi. Tinitingnan natin ito pagkagising sa umaga. Ikalawa, ilabas natin ang listahan ng ating mga kagustuhan at isusuko ito sa sinapupunan ng paglikha. Nagtitiwala na kapag ang mga bagay ay mukhang hindi pumupunta ang ating ninanais na landas ay dahil mayroong dahilan at ang kosmikong plano ay may mga disenyo para sa atin na mas maganda at sa kinabukasan ay iginagatong sakalan. Kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga,
huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Ang ika-6 na espiritual na batas ng tagumpay ay ang batas ng pagwawalang bahala. Ang batas ng pagwawalang bahala ay nagsasabi na upang makakuha ng anumang bagay sa physical na universe, kailangan nating iwan ang ating pagkakatali rito. Palakasin ang pananampalataya sa Diyos na pinakamayaman sa lahat. Hindi ibig sabihin na isuko natin ang intensyon upang lumika ng ating ninanais. Hindi natin isusuko ang intensyon at hindi natin isusuko ang pagnanais. Isusuko natin ang pagkakakabit sa mga resulta. Ito ay isa sa napakamakapangyarihang bagay na dapat gawin. Sa sandaling talikdan natin ang ating pagkakakabit sa resulta, pagsama-samahin ng isang nakatutok na intensyon sa pagwalang bahala sa parehong oras, makukuha natin anuman ang ating ninanais. Anumang bagay na ating gusto ay maaari natin makuha sa pamamagitan ng pagwawalang bahala, dahil ang pagwawalang bahala ay batay sa mga walang tanong na paniniwala sa kapangyarihan ng ating tunay na sarili, ang pananampalataya sa makapangyarihang lumika. Ang pagkakakabit sa mga bagay ng mundo sa kabilang banda ay batay sa takot at kawalan ng kapanatagan. At ang pangangailangan para sa seguridad ay batay sa hindi natin pagkakilala sa ating tunay na sarili. Ang pinagmulan ng kayamanan, ng kasaganaan o anumang bagay sa pisikal na mundo ay ang ating sarili. Ito ay ang kamalayan na nakakaalam kung paano matupad ang bawat pangangailangan. Lahat ng iba pang bagay ay isang simbolo. Ang mga kotse, bahay, mga pera sa bangko, mga damit, eleprano, ang simbolo ay pansamantala lamang. Sila ay dumarating at umaalis. Ang paghahabol sa mga simbolo ay tulad ng pagtira sa mapa sa halip na sa teritoryo. Lumilika ito ng pagkabalisa. Nagtatapos ito upang gawin tayong walang halaga at walang saysay sa ating kaloob-looban, dahil ipinagpalit natin ang ating sarili para sa mga simbolo ng ating sarili. Ang pagkakakabit sa mga bagay ay mula sa kahirapan ng kamalayan, dahil ang pagkakakabit o attachment ay laging nasa mga simbolo. Ang pagwawalang bahala ay kasing kahulugan ng kayamanan ng kamalayan, dahil ang pagwawalang bahala ay merong kalayaan upang makalika. Sa pamamagitan lamang ng pagwawalang bahala, ang paglahok ay maaaring magkaroon ng kagalakan at kasiyahan. Pagkatapos, ang simbolo ng kayamanan ay patuloy na malilikha at walang kahirap-hirap. Kapag merong pagkakakabit, tayo ay bilanggo ng kahinaan, kawalan ng pag-asa, pangmundo, ang mga pangangailangan, walang kwenta, alalahanin, tahimik na pagkawalang taros at kabigatan, ang mga natatanging katangian ng mga araw-araw na pag-iral at kahirapan ng kamalayan. Ang tunay na kayamanan ng kamalayan ay ang kakayahang magkaroon ng anumang ninanais natin kahit na anong oras na gusto natin, at may kakaunting pagsisikap. Upang matali sa karanasang ito, meron tayong tali sa karunungan ng kawalan ng katiyakan. Sa kawalan ng katiyakang ito ay makikita natin ang kalayaan upang lumika ng anumang ninanais natin. Ang mga tao ay palagi naghahanap ng seguridad, at makikita natin ang naghahanap ng seguridad ay talagang isang napaka-panandaliang bagay. Kahit na ang pagkakakabit sa pera ay tanda ng kawalan ng kapanatagan. Sa mga naghahanap ng seguridad, nahabol ito habang nabubuhay, ay hindi kailanman mahanap ito. Mananatili itong madulas at panandalian, dahil ang seguridad ay hindi kailanman mangyayari mula sa pera lamang. Ang pagkakakabit sa pera ay palaging lilika ng kawalan ng kapanatagan kahit gaano karaming pera na meron tayo sa bangko. Sa katunayan, ng ilan sa mga taong may pinakamapera ay mabuhay at laging nag-aalala. Ang paghahanap para sa seguridad ay isang ilusyon. Sa sinaunang tradisyon ng karunungan, ang solusyon sa problemang ito ay namamalagi
sa karunungan ng kawalan ng kapanatagan o ng karunungan ng kawalan ng katiyakan. Nangangahulugang ito ang paghahanap para sa seguridad at sa katiyakan ay talagang isang pagkakakabit sa mga alam. At ano ang alam? Ang alam ay ang ating nakaraan. Ang kaalaman ay walang iba kung hindi ang bilangguan ng mga nakaraang kondisyon. Walang ebolusyon sa ganun, talagang wala. At kapag walang ebolusyon, may pagwawalang kilos, walang paggalaw, kaguluhan at pagkabulok. Ang kawalan ng katiyakan sa kabilang banda ay ang mayabong lupa ng purong pagkamalikhain at kalayaan. Ang walang katiyakan ay nangangahulugan ng pagtapak sa hindi natin alam sa bawat sandali ng ating buhay. Ang hindi natin alam ay ang lugar ng lahat ng mga posibilidad, laging sariwa, laging bago, laging bukas sa paglikha ng bagong manifestasyon. Kapag walang pag-aalinlangan at walang nalalaman, ang buhay ay isa lamang gumaganang pag-uulit-ulit ng mga lumang alaala. Tayo magiging biktima ng nakaraan at ang ating tagapagpapahirap ngayon ay ang ating sarili na naiwan mula kahapon. Bitawan natin ang ating mga pagkakakabit sa mga kaalaman. Humakbang tayo sa hindi nalalaman at tayo makakalakad papunta sa lugar ng lahat ng mga posibilidad. Sa ating pagpayag sa hakbang sa hindi nalalaman, magkakaroon tayo ng karunungan ng kawalan ng katiyakan. Ito ay nangangahulugan na sa bawat sandali ng ating buhay, magkakaroon tayo ng kasiglahan, pakikipagsapalaran, misteryo. Tayo ay makakaranas ng kasiyahan ng buhay, ang mahiwaga, sa pagdiriwang, ang kagalakan, at ang malaking kasayahan ng ating sariling espiritu. Araw-araw, maaari nating hanapin ang kagalakan ng kung ano maaaring mangyari sa larangan ng lahat ng mga posibilidad. Kapag nakakaranas tayo ng kawalan ng katiyakan, tayo ay nasa tamang landas. Kaya huwag sumuko. Hindi natin kailangan magkaroon ng isang kompleto at matibay na idea ng kung ano ang gagawin natin sa susunod na linggo, sa susunod na taon. Dahil kung meron tayong isang napakalinaw na idea ng kung ano ang mangyayari at matibay tayong nakakabit rito, pagkatapos ay sarado natin ang buong saklaw ng mga posibilidad. Isang katangian ng lugar ng lahat ng mga posibilidad ay ang walang hanggang ugnayan. Ang lugar na maring mamigay ng walang hanggan ng espasyo ng oras ng mga kaganapan upang dalhin ang kalalabasan ng ating inaasahan. Pero kapag tayo ay nakakabit, ang ating mga intensyon ay masasarado sa isang matibay na kaisipan at mawawala sa atin ang pagkalikido, ang pagkamalikhain at ang agos na likas sa lugar na yun. Kapag tayo ay nakakabit, nalalamig ang ating pagnanais mula na walang katapusang pagkalikito at ang kakayang umangkop sa isang matibay na balangkas ay umahadlang sa buong proseso ng paglikha. Ang batas ng hindi pagkakakabit ay hindi makakagambala sa batas ng intensyon at pagnanais. May layunin, nakahanda. Meron pa rin tayong balak na makapunta sa isang tiyak na direksyon. Tayo ay may isang layunin pa rin. Gayunpaman sa pagitan ng puntong A at puntong B, merong walang katapusang posibilidad. Sa pamamagitan ng kawalang katiyakan na isinasali, maaari nating baguhin ang direksyon sa anumang sandali kung makakita tayo ng mas mataas na kaisipan o kung makahanap tayo ng isang bagay na mas panabik. Tayo ay mas malamang na pwersahin ang mga solusyon sa mga problema na nagbibigay daan sa atin upang manatiling alerto sa mga oportunidad. Ang batas na hindi pagkakakabit ay ang buong proseso ng ebolusyon. Kapag naunawaan natin ang batas na ito, hindi natin mararamdamang pilitin at pwersahin ng solusyon. Kapag pinipilit ng solusyon sa mga problema, lumilikha lamang tayo ng bagong problema. Ngunit kapag inilagay natin ang ating atensyon sa kawalan ng katiyakan at saksihan ang kawalan ng katiyakan habang maghintay para sa mga solusyon na lumabas galing sa ganap na kaguluhan at pagkalito, pagkatapos ang lalabas sa isang bagay na lubang hindi kapanipaniwala at kapanapanabik. Ang estado
ng pagiging maagap. Ang ating paghahanda sa kasalukuyan sa lugar ng kawalan ng katiyakan. Ang makakatugon sa ating mga layunin at sa ating intensyon at magbibigay daan sa atin upang sakupin ng pagkakataon. Ano ang pagkakataon? Itong nilalaman sa loob ng bawat problema na meron tayo sa ating buhay. Ang bawat solong problema na nasa ating buhay ay ang bini ng isang pagkakataon para sa mas malaking pakinabang. Sa sandaling meron tayong ganong pangunawa, magbubukas tayo ng isang buong saklaw ng mga posibilidad. At ito magpapanatili ng misteryo, ang kababalagan, ang pagpukaw, ang pakikipagsapalaran sa buhay. Maaari tayong tumingin sa bawat problema na meron tayo sa ating buhay bilang isang oportunidad para sa mas mataas na pakinabang. Maaari tayong manatiling alerto sa mga pagkakataon sa pamamagitan ng pag-grounded sa karunungan ng kawalang katiyakan. Kapag ang ating paghahanda ay makakakilala ng pagkakataon, ang solusyon ay patuloy na lumilitaw. Ang lumalabas mula dyan ay tinatawag na swerte. Ang swerte ay walang iba kundi ang kahandaan at ang oportunidad na nagsasama. Kapag ang dalawa ay naghalo nang may isang alertong nakakasaksi ng malaking kaguluhan, ang isang solusyon ay lumilitaw sa gitna ng ebolusyon ng pakinabang sa atin at sa lahat ng mga taong dumarating sa atin. Ito ang perpektong recipe para sa tagumpay at ito ay batay sa batas ng pagwawalang bahala. Ang paggamit sa batas ng hindi pagkakagabit sa mga bagay. Gamitin natin ang batas ng hindi pagkakagabit sa mga bagay para magkaroon ng epekto sa pamamagitan ng paggawa ng isang pangako upang gawin ang mga sumusunod na hakbang. Una, ngayon tayo ay mangako sa ating sarili sa hindi pagkakakabit sa mga bagay sa mundo. Papahintulutan natin ang ating sarili at sa mga nasa paligid natin ang kalayaan upang maging sila. Hindi natin ipipilit ang ating idea na kung paano dapat ang mga bagay. Hindi natin pepwersahin ang solusyon sa mga problema na makakalika ng mga bagong problema. Tayo ay lalahok sa lahat ng bagay na may hindi nakakabit na paglahok. Ngayon, sa ikalawa, isasama natin ang kawalan ng katiyakan bilang isang mahalagang sahog ng ating karanasan. Sa ating pagpayag na tanggapin ang kawalan ng katiyakan, ang mga solusyon ay patuloy na susulpot sa labas ng problema, sa labas ng kalituhan, diferensya at kaguluhan. Habang mas maraming bagay mukhang hindi sigurado, mas tiyak ang ating pakiramdam dahil ang kawalan ng katiyakan ng ating landas sa kalayaan. Sa pamamagitan ng karunungan ng kawalan ng katiyakan, mahahanap natin ang ating seguridad. Sa ikatlo, tayo ay hakbang sa lugar ng lahat ng mga posibilidad at aasahan ng kaguluhan na maaaring mangyayari kapag tayo ay mananatiling bukas sa impinidad ng mga pagpipilian. Kapag umakbang tayo sa lugar ng lahat ng mga posibilidad, tayo makakaranas ng lahat ng kasiyahan, pakikipagsapalaran sa lamangka at misteryo ng buhay. Ang batas ng Dharma o hangarin sa buhay, yung purpose. Ang bawat tao ay may isang hangarin sa buhay. Isang natatanging regalo o espesyal na talento para ibigay sa iba. Kapag nagtimpla tayo ng natatanging talento na may serbisyo sa iba, nararanasan natin ng lubos ang kagalakan at ang malaking katuwaan ng ating sariling espiritu na kung saan ito ang tunay na hangarin ng lahat ng mga hangarin. Ang ikapitong spiritual na batas ng tagumpay ay ang batas ng Dharma. Ang Dharma ay isang salitang Sanskrit na nangangahulugang hangarin sa buhay. Sinasabi ng batas ng Dharma na nagagawa natin ang manifestasyon sa pisikal na paraan upang matupad ang isang hangarin. Ang lugar ng purong nakatagong lakas ay pagkasagrado sa kakanyahang ito at ang banal na nagiging anyo ng tao upang matupad ang isang layunin. Ayon sa batas nito, meron tayo isang natatanging talento at isang natatanging paraan ng pagpapahayag nito. Meron tayong mga bagay na maaaring gawing mas mahusay kaysa sa sino ang iba pa sa buong mundo. At para sa bawat natatanging talento
at natatanging ekspresyon ng talento, meron ding mga natatanging mga pangangailangan. Kapag ang mga pangangailangan ay tumutugma sa malikhaing ekspresyon ng ating mga talento, yun ang kislap na lumilikha ng kasaganahan. Ang pagpapahayag ng ating talento upang matupad ang mga pangangailangan ay lumilikha ng walang limitasyong yaman at kasaganahan. May dahilan kung bakit tayo ay narito sa mundo at kinakailangan natin malaman kung anong dahilan na yon ay para sa ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili kung paano tayo makapagsisilbi sa sangkatauhan at itanong sa ating sarili kung ano ang ating natatanging talento. Dahil meron tayong isang natatanging talento na wala sa iba at meron tayong isang espesyal na paraan ng pagpapahayag ng talento at walang iba ang meron nito. Ang mga ito ay natatangi, ang mga nagiging sagana, mga bastante, ay dahil sila ay nakatuon sa kung ano ang kaya nilang ibigay. Ito ang batas ng Dharma. May tatlong mga sangkap ng batas ng Dharma. Ang unang sangkap ay nagsasabing ang bawat isa sa atin ay nandito upang matuklasan ang ating tunay na sarili, upang malaman ang ating sarili na ang ating tunay na sarili ay espiritual, na talagang tayo ay espiritual, tayo kinuha sa pisikal na anyo. Hindi tayo tao na may paminsang-minsang mga espiritual na karanasan. Sa kabaliktaran, tayo espiritual na tao na may paminsan-minsang mga karanasan ng tao. Ang bawat isa sa atin ay nandito upang matuklasan ang ating mas mataas na sarili o sa ating sariling espiritual. Yan ang unang katuparan ng batas ng Dharma. Kinakailangan natin malamang tayo mismo sa loob natin ang embryo ng Diyos na gustong ipanganak upang maaari natin ipahayag ang ating pagkadibino. Ang ikalawang bahagi ng batas ng Dharma ay upang ipahayag ang ating natatanging talento. Ang batas ng Dharma ay nagsasabi na ang bawat tao ay may natatanging talento. Meron tayong isang talento na natatangi sa kanyang sarili ekspresyon. Natatangi na walang sino mang nilalang sa mundong ito na meron ng talentong yon o ekspresyon ng talentong yon. Nangangahulugang ito na may isang bagay na maaari nating gawin at isang paraan ng paggawa nito, yun ay mas mahusay kaysa sa kahit sino man sa buong planeta. Kapag ginagawa natin ang isang bagay na iyon, nawawala ang pagsubaybay sa oras. Kapag ating ipinapahayag ang isa sa natatanging talento na taglay natin o higit pa sa isang natatanging talento sa maraming mga kaso, ang ekspresyon ng talento ay magdadala sa atin sa walang hanggang oras ng kamalayan. Ang ikatlong bahagi ng batas ng Dharma ay serbisyo sa sangkatauhan upang maglingkod sa kapwa-tao at upang tanungin ang ating sarili sa mga katanungang paano tayo tutulong, paano tayo maaaring makatulong sa lahat ng mga nakakasama natin. Kapag pinagsama natin ang kakayahan upang ipahayag ang ating natatanging talento sa serbisyo sa sangkatauhan, patas gumawa tayo ng ganap sa paggamit ng batas ng Dharma at isama ang mga karanasan ng ating sariling kabanalan sa larangan ng purong nakatagong lakas. Walang parang hindi tayo magkakaroon ng daanan sa walang limitasyong kasaganahan dahil ito ang tunay na daanan sa kasaganahan, ang paraan para makamit ito. Ito ay hindi isang pansamantalang kasaganahan, ito ay permanente dahil sa ang ating natatanging talento, ang ating paraan ng pagpapahayag ng mga ito at ang ating serbisyo at dedikasyon sa ating kapwa-tao na ating natuklasan sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga tanong, paano tayo makakatulong sa halip na ano ang para sa akin? Ang tanong, ano ang para sa akin, ay ang panloob na dialogo ng pagkamakasarili. Nagtatanong, paano tayo makakatulong? Ay ang panloob na dialogo ng espiritu. Ang espiritu ay ang tirahan ng ating kamalayan na kung saan nararanasan natin ang pagiging pandaigdig sa paglilipat ng ating panloob na dialogo mula sa para ano ang para sa akin sa paano ako makakatulong
automatiko natin malalagpasan ang pagkamakasarili sa tirahan ng ating espiritu. Habang ang meditasyon ay ang kapaki-pakinabang na paraan ng pagpasok sa tirahan ng espiritu, simpleng paglilipat ng ating panloob na dialogo sa paano tayo makakatulong, ay magkakaroon din ng daan ng papunta sa tirahan ng ating kamalayan na kung saan nakakaranas tayo ng pagiging pandaigdig. Kung nais nating gumawa ng pinakamataas na paggamit ng batas ng Dharma, pagkatapos ay meron tayong dapat gawin ang mga pangako. Ang unang pangako ay tayo ay hihingi at maghahanap sa ating mas mataas na sarili na kung saan ay lagpas sa pagkamakasarili sa pamamagitan ng espiritual na pagsasanay. Ang ikalawang pangako ay tayo ay tutuklas sa ating natatanging talento at hahanapin ang ating natatanging mga talento. Tayo ay magsasaya dahil ang proseso ng kasiyahan ay nangyayari kapag pumunta tayo sa walang tiyak na oras ng kamalayan, kapag tayo ay nasa estado ng lubos na kaligayahan. Ang ikatlong pangako ay tanungin natin ang ating sarili kung paano ang pinakamahusay na tayo makaangkop upang magsilbi sa sangkatauhan. Sasagutin natin ang mga tanong na yan at pagkatapos ay ilagay ito sa ating kasanayan. Gagamitin natin ang ating natatanging talento upang magatid ang mga pangangailangan ng ating kapwa-tao. Tayo ay tutugma sa mga pangangailangan sa ating pagnanais na tumulong at maglingkod sa iba. Umupo tayo at gumawa ng isang listahan ng mga kasagutan sa dalawang tanong na ito. Tanungin ang ating sarili kung ang pera ay hindi alalahanin at meron tayong maraming oras at pera sa mundo, gusto pa ba natin ang ginagawa natin? Kung ganon, tayo ay nasa Dharma dahil meron tayong simbuyo ng damdamin para sa kung ano ang ating ginagawa. Tayo ay nagpapahayag ng ating natatanging talento. Pagkatapos ay tanungin ang ating sarili, paano tayo makakatugma upang magsilbi sa sangkatauhan? Sagutin ang mga tanong na yan at ilagay ito sa kasanayan. Tuklasin ang iyong pagkadibino. Hanapin ang natatanging talento, maglingkod sa sangkatauhan gamit ang ating talento. At maaari tayo makabuo ng lahat ng mga kayamanan na gusto natin kapag ang ating mga malikhaing ekspresyon na tumutugma sa mga pangangailangan ng ating kapwa-tao. Sa gayon, ang kayamanan ay patuloy na dadaloy mula sa hindi pa nabubuo mula sa kaharian ng espiritu sa mundo ng forma. Magsisimula tayo makaranas sa ating buhay bilang isang mapagimbalang pagpapahayag ng pagkadibino, hindi lang paminsan-minsan ngunit sa lahat ng oras. At malalaman natin na tunay na kagalakan at sa totoong kahulugan ng tagumpay ang lubos na kagalakan at malaking katuwaan ng ating sariling espiritu. Ang paglalapat sa batas ng Dharma o mga layunin sa ating buhay. Ilalagay natin ang batas ng Dharma upang magsagutan sa mga ito, mga katanungan ay magbibigay daan sa atin upang matulungan na maglingkod sa ating mga kapwa-tao ng may pag-ibig. Ang universal na kaisipan ang nag-aayos sa lahat ng bagay na nangyayari sa bilyong-bilyong mga galaxy na may mga eleganteng eksaktuhan at perpektong katalinuhan. Ang kanyang katalinuhan ay tunay at kataas-taasan. At ito'y tagusan sa bawat hibla ng pag-iral, mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaki, mula sa mga atomo sa mga kosmos. Lahat ng mga may buhay ay isang ekspresyon ng katalinuhang ito. At ang katalinuhang ito ay napapatakbo sa pamamagitan ng 7 espiritual na batas. Ang 7 espiritual na batas ng pagtatagumpay ay makapangyarihang mga prinsipyo na magbibigay daan sa atin upang matamo ang kadalubhasaan sa sarili. Kung inilagay natin ang ating atensyon sa mga batas na ito at magsagawa ng mga hakbang na binalangkas sa aklat na ito, sa sagradong aklat na ito, makikita natin, maaari natin mahayag ang anumang nais natin. Lahat ng kasaganaan, pera, tagumpay na gusto natin. Makikita natin na ang ating buhay ay nagiging mas masaya at masagana sa lahat ng paraan. Dahil ang mga batas na ito ay mga espiritual na batas na
ng buhay na susulit sa ating buhay. May natural na pagkakasunod-sunod para sa aplikasyon ng mga batas na ito sa ating pang-araw-araw na buhay na maaaring makatulong. Ang batas ng purong nakatagong lakas ay nararanasan sa pamamagitan ng katahimikan, sa pamamagitan ng meditasyon, sa pamamagitan ng hindi paghatol, sa pamamagitan ng pagkikipagkaisa sa kalikasan. Ngunit ito ay nagiging aktibo sa pamamagitan ng mga batas ng pagbibigay. Ang prinsipyong ito ay upang malaman, upang magbigay ng ating hinahanap. Diyan natin magagawang buhayin ang batas ng purong nakatagong lakas. Kung humingi tayo ng kasaganahan, magbigay ng kasaganahan. Kung humingi tayo ng pera, magbigay tayo ng pera. Kung humingi tayo ng pag-ibig, pagpapahalaga at pagmamahal, pagkatapos ay matutong magbigay ng pag-ibig, pagpapahalaga at pagmamahal. Sa pamamagitan ng mga aksyon sa batas ng pagbibigay, maaktiba natin ang batas ng karma. Makakalika tayo ng mabuting karma at ang magandang karma ay gagawa ng bagay sa ating buhay upang maging magaan. Kailangan umubos tayo ng maraming pagsisikap upang matupad ang ating kagustuhan na automatikong humahantong sa isang pangunawa sa batas ng kaunting pagsusumikap. Kapag lahat ng bagay ay madali at walang hirap at ang ating mga kagustuhan nananatiling natutupad, patuloy nating maunawaan ang mga batas ng intensyon at pagnanais. Ang pagtupad ng ating mga gusto, walang hirap, may kadali ang ginagawang madali para sa atin upang magsanay sa batas na hindi pagkakakabit. Sa wakas, sa sandaling simulan natin maunawaan ang lahat ng mga batas, magsisimula tayong makatutok sa ating mga tunay na layunin sa buhay na hantong sa batas ng Dharma. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga batas na ito, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating natatanging mga talento at pagtupad sa mga pangangailangan ng ating mga kapwa-tao, magsisimula tayong makalika ng kahit ano pa mang gusto natin. Kahit kailan natin gusto ito, maging maligaya tayo at masaya, at ang ating buhay magiging isang pagpapahayag ng walang hangganang pag-ibig. Tayo ay biyahero sa kosmikong paglalakbay, alikabok na bituin na paikot-ikot at sumasayaw sa himpapawid at alimpuyo ng impinidad. Ang buhay ay walang hanggan, ngunit ang ekspresyon ng buhay ay panandalian. Lumilipas. Ang ating pag-ira ay lumilipas tulad ng mga ulap ng taglagas. Upang panuurin ang kapanganakan at kamatayan ng tao ay tulad ng pagtingin sa paggalaw ng isang sayaw. Isang panghabang buhay na tulad ng isang sumiklab na kidlat sa kalangitan. Nagmamadali sa pamamagitan ng tulad ng isang malakas na agos pababa sa isang matarik na bundok. Tumigil muna tayo sandali para makaharap ang bawat isa upang makakilala, para magmahalan, upang magbigayan. Ito ay mahalagang sandali, ngunit ito ay lumilipas. Ito ay isang maliit na panaklong sa kawalang hanggan. Kung nagbibigayan tayo ng may pag-aalaga, may liwanag ng puso at pag-ibig, tayo lumilika ng kasaganahan at kasiyahan para sa isa't isa. Sa gayon, ang sandaling ito ay pagiging kapaki-pakinabang. Ang espiritual na batas ng pagtatagumpay kung saan inilarawan natin ang mga kabanalan, kabutihan at mga nauugnay ng mga prinsipyo na makakatulong sa atin at sa hindi mabilang ng mga tao upang makamit ang espiritual na kasiyahan at mga material na tagumpay. Ang pagkakaroon ng atensyon sa espiritual na batas ay ganap na mag-iiba sa anyo ng ating buhay. At kung sama-sama natin ilagay ang ating atensyon sa parehong batas sa bawat araw, maaari natin maabot ang isang kritikal na masa ng matagumpay ng mga tao na maaaring iibay ng anyo ng buhay sa planeta lupa para sa inspirasyon at kaalamang mapagkukunan upang hikayatin, suportahan at palalimin ang ating personal na paglago. Alam ko na matatamo ninyo ang espiritual na tagumpay at ang katuparan ng inyong pangarap. Wala na akong mahiling pa na mas mabuting kapalaran kasama ang pag-ibig at maligayang pagbati para sa inyo. Ito po si Brad Ness, pagpalain nawa kayo ng Diyos.